Ilang games na lang ang natitira sa Dallas at ilang player na lang din ang natitira sa kanila sa lineup. Bumalik na naman si Jaden Hardy sa Dallas kasabay ni Anthony Davis na nag-practice din sa G-League. Si Edwards naman ginawang inactive ng Mavericks dahil sa injury. Siya kasi yung iniintay na player na matatapos na yung limit na expected na magiging dahilan kung bakit mapo-forfeit yung ibang games ng Dallas. Yung versus Brooklyn ang papatap na last game sana niya sa regular season para sa main team. Saktong 8 players na lang din ang matitira sa Dallas noon kung sakali. Ang possible return date ni Anthony Davis ay either sa 4 na road games ng Dallas mula March 25 until March 30. May back-to-back game pa doon sa Brooklyn at sa Knicks. Tapos susundan nyo ng versus Orlando at Bulls. Lamang pa sa kanila ng 0.5 games ang Suns dahil sa tiebreaker. Ang iniintay na lang kasi doon bigyan ng medical clearance si Anthony Davis para makapaglaro. Hindi naman nag-commit si Jason Kidd kung ano ba talaga ang expected return date ni Anthony Davis sa team. Based din doon kasi sa interview ni Jason Kidd, parang hindi rin niya suportadong bumalik si Anthony Davis sa lineup or madaliin yung return date niya. Katulad lang din ng kay Daniel Gafford na based dati sa timeline, dapat 2 weeks ago pa nakabalik sa lineup pero tumagal. Sina Derek Lively at Daniel Gafford nasa G-League na rin pero nilimit sila sa 3-3 workout. Medyo matatagalan pa rin bago sila makabalik sa lineup dahil wala namang binigay na timeline sa return date ng dalawa. Si Anthony Davis naman, based sa report, ini-insist ng Dallas na wag na siyang bumalik dahil sa mga injuries na nakuha niya ngayong season. Bago kasi lumipat talaga si AD sa Dallas, nakapaglaro siya ng 42 games out of 44 games. 2 beses pa lang siyang hindi naglaro noon habang nasa LA. Kahit pa multiple injuries ang nakuha niya habang nasa Lakers, naglalaro pa rin siya. Mukhang pinipilit niya kahit merong mga injuries na sa Dallas lumala ang mga injuries na yon. Ang reason di umano ni Anthony Davis kaya gustong bumalik based kay Mark Stein ay para mawala ang ingay sa Luka trade. Nagalit yung mga fans sa management. Hindi naman kay Anthony Davis kaya susubukan pa rin ni AD na matulungan yung Dallas na makapasok kahit play-ins at doon malalaman kung kakayanin ba nila makasilat sa playoffs. Si PJ Washington na inis na rin sa mga fans na binubo yung management. Gusto rin kasing ma-assure ni Anthony Davis sa management na hindi niya kailangan magpa-opera ng kanyang adductor injury na tama yung pinili niya. Mas gusto kasing patunayan yun ni Anthony Davis. Doon kasi nakasalalay yung karir ni Anthony Davis. Hindi man makapasok ang Dallas sa play-ins or playoffs, ang importante doon hanggang matapos yung regular season, hindi ulit magkaroon ng injury si Anthony Davis. Ang Dallas pa naman hindi ganun kakilala sa pagmamanage ng injury ng player. Katulad dati ni Porzingis, nakalaro lang siya ng 134 games sa loob ng 3 season. Halos 4 na season pa yon dahil nung na-trade siya, injured year niya yon. Base pa doon, kapag na-injured ulit si Anthony Davis, mapipilitan tuloy siya magpa-opera at maaapektuhan yung susunod na season ng Dallas. Nakalimutan din nata ni AD na wala na siya sa Lakers. Wala siyang say sa Dallas katulad ng ginagawa niya dati sa LA na makikinig sa kanya yung management sa mga demand na gusto niya. Yung isang demand na hindi siya napagbigyan, yung isang sentrong nire-request niya. Sa Dallas naman, iba ang sitwasyon na doon. Kahit gusto niyang bumalik, pwede pa rin siyang i-shutdown ng team kapag nakita nilang delikado yung injury ni AD. Sa 11 games na natitira ng Dallas, swerte pa si Anthony Davis kung makapitong games pa siya doon dahil malamang ilagay din siya sa restriction. Dahil after ng road games nila versus Bulls sa March 30, 7 games na lang din yung matitira sa Dallas noon. Yung last 3 games pa ng Dallas, dun pa possible makapag full force si Anthony Davis kung sakaling bumalik dahil malayo ang pagitan ng mga games na yon. Yung April 10, dito bibisita din yung LA sa kanila.